Kevin Durant gustong maglaro sa Houston Rockets? Alam ni Coach Ime Udoka kung paano gamitin si KD. At good news, update sa injury ni Curry, gusto pa sanang bumalik ni Steph laban sa Raptors. Ngunit kailangan lang ipahinga. Paano nakaapekto sa OKC ang pagkawala ni Curry? Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Luka 3, mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click lang ang link sa comment section. Walang lihim na si Kevin Durant ay magiging bahagi ng trade block ngayong summer, ngunit kung saan siya mapupunta ay wala pang tiyak na kasagutan. Ayon kay Chris Mannix ng Sports Illustrated, ang pinakamalapit na koneksyon ni Durant ay sa Houston Rockets, na lumitaw bilang nangungunang kandidato upang makuha ang 2 beses na champion. Gustong makipaghiwalay ang Phoenix kay Kevin Durant ngayong summer. May 1 taon pa siyang natitira sa kanyang kontrata at kahit na papalapit na siya sa edad na 37, napakataas pa rin ng kanyang halaga, sabi ni Mannix. Sa naririnig ko, gusto ni Durant na mapunta sa Houston. Malaki ang respeto ni Durant kay Ime Udoka at sa Houston, maaari siyang maging nawawalang piraso sa isang contender para sa kampyonato. Dapat bantayan ito pagkatapos ng season na ito. Si Durant, 36 na taong gulang, ay naghahanap ng isang team kung saan siya maaaring magtayo ng matibay na pundasyon mula noong manalo siya ng sunod-sunod na kampyonato kasama ang Warriors. Matapos iwanan si Stephen Curry at piliting makaalis sa Brooklyn, napunta siya sa Suns na inasahan niyang magiging koponan kung saan siya maaaring magretiro. Subalit, naging isang sakuna ang kanyang pananatili sa Phoenix. Matapos isakripisyo ang maraming assets upang mabuo ang isang bagong Big 3, naubos ni Matt Ishbia ang mga mapagkukunan ng koponan at ngayon ay wala ng paraan upang ayusin ang isang malinaw na sirang roster na mabigat lamang sa itaas. Sa kanyang mga average na 27 puntos, 6 na rebounds at 4 na assists kada laro, higit pa sa inaasahan ang naibibigay ni Durant ngayong season. Sa kasamaang palad, hindi ito naging sapat upang maiwasan ang pang-10 na pwesto sa Western Conference at ngayon ay handa na siyang umalis matapos masangkot sa trade rumors nitong Pebrero. Bilang isang 15 beses na All-Star, maraming koponan ang interesado kay Durant ngayong off-season, ngunit maaaring ang Rockets ang pinakamagandang destinasyon para sa 4 na beses na scoring champion. Sa 45-25 record, nasa pangalawang pwesto sa West ang Rockets at isa sa pinakamalaking umangat na koponan sa NBA ngayong taon. Ang pinakamagandang bahagi, pinamumunuan sila ng isang grupo ng mga batang stars, kabilang sina Jalen Green, Amen Thompson at Alperen Sengun. Habang patuloy na humuhusay ang mga batang ito, magkakaroon ng pagkakataon ang Rockets na itayo ang kanilang pundasyon at buksan ang kanilang championship window para sa susunod na dekada. Bilang isa sa pinakamahuhusay na scoring swingman sa liga, babagay ng husto si Kevin Durant sa Rockets. Nasa 2nd pwesto sila sa depensa ngunit pang 13 lamang sa opensa with 114.7 points per game. Malaking tulong si Durant sa pagpapataas ng kanilang scoring numbers at pagpapalawak ng kanilang potensyal bilang isang unit. Bukod pa rito, maaari ring maglaro si Durant sa ilalim ni Ime Udoka na kilala at iginagalang sa kanyang estilo ng coaching. Bilang former coach ng Celtics at kasalukuyang coach ng Rockets, napatunayan na ni Udoka na kaya niyang mailabas ang pinakamahusay na bersyon ng kanyang mga team at malinaw na nakuha niya ang respeto ni Durant. Tanging oras lamang ang makapagsasabi kung may sapat na lakas ng loob at resources ang Rockets upang makuha si Durant, ngunit siguradong makikilahok sila sa paghabol sakaling gawing available siya ng Suns ngayong tag-init. Sana ay magkaroon siya ng mas magandang kapalaran sa Houston kumpara sa kanyang 2 huling team. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, humarap si Steve Kerr sa media matapos ang panalo ng Golden State Warriors laban sa Toronto Raptors. Nang tanungin tungkol sa injury sa likod ni Stephen Curry sa laro, kinumpirma ni Kerr na nagkaroon siya ng pelvic injury at kasalukuyang sumasailalim sa MRI habang sila ay nag-uusap. Maaari sanang makabalik si Curry sa laro, ngunit nagpasya ang Warriors na ipahinga na lang siya bilang pag-iingat upang hindi lumala ang kanyang injury. Sumasailalim siya sa MRI para sa kanyang pelvic/tailbone area. Sinubukan niyang bumalik, akala niya ay kaya niyang bumalik, pero napagdesisyonan naming huwag nang ipagsapalaran. Sana hindi ito malala pero kasalukuyan siyang kumukuha ng imahe. Pagdating namin sa baba, ginagawa na ang imagery, sabi ni Kerr. Na-injure ni Curry ang kanyang likod habang nagdadrive papunta sa basket, kung saan nagkaroon siya ng bahagyang banggaan kay Jonathan Mogbo at Colin Castleton.
Pagbagsak niya sa sahig, agad niyang hinawakan ang kanyang likod at halatang ramdam niya ang matinding sakit. Binigyan siya ng heating pad para sa kanyang likod bago lumabas ng laro at hindi na siya bumalik matapos magtungo sa locker room. Bago ang injury, maayos ang laro ni Curry na nagtala ng 17 puntos na may 6 mula sa 8 shooting, 2 rebounds, 1 assist at 1 block sa loob lamang ng 25 minuto. Sa kabutihang palad, nariyan sina Jimmy Butler at Draymond Green upang tapusin ang panalo ng Warriors kahit na ginawang dikit ng Raptors ang laban. Si Butler ay nagtala ng triple-double na may 16 na puntos na may 4 sa 15 shooting, 11 rebound, 12 assist, 2 steal at 2 block. Samantala, umangat si Draymond sa opensa at nagtala ng 21 puntos sa 18 shooting, 7 rebounds, 5 assists at 4 na steals. Isang magandang resulta na makita ang dalawang pinakamahusay na manlalaro ng Warriors na umangat nang lumabas si Curry dahil sa injury. Kadalasan ang isang pelvic contusion ay maaring gumagaling sa loob ng ilang araw hanggang ilang linggo at sa kasamang pamamaga. Gayunpaman, kinakailangang patuloy na i-monitor ang kondisyon dahil may mga komplikasyong maaring lumitaw tulad ng mas matinding pananakit, pamamaga at kahit na lagnat na dulot ng impeksyon. Sana ay hindi malala ang injury ni Curry at agad siyang gumaling upang matulungan ang Warriors na makuha ang mataas na pwesto sa Western Conference. Ang pagkuha kay Jimmy Butler sa pamamagitan ng trade ay naging mahalagang hakbang para sa koponan ngayong season dahil nabigyan sila nito ng kinakailangang enerhiya matapos ang isang mahirap na kampanya bago siya dumating. Si Butler ang perpektong katuwang na star ni Stephen Curry dahil mahusay siya sa mga aspeto ng laro kung saan hindi gaanong malakas si Curry tulad ng hustle plays at depensa. Bukod pa rito, mahusay si Butler sa pag-atake sa basket at sa pagkuha ng free throws, isang bagay na pinatunayan niya mula nang dumating siya sa Golden State. Sa kasalukuyan, nasa pang-6 na pwesto ang Warriors sa Western Conference. May tunay silang pagkakataong makapasok sa pang-4 na pwesto sa conference, ngunit kailangang manalo sila sa karamihan ng kanilang mga nalalabing laro habang umaasa na magkakaroon ng masamang resulta ang mga koponang nasa unahan nila sa standings sa mga susunod na linggo. Ang Golden State ay maaaring maging isang mapanganib na koponan para sa ilang nangungunang koponan sa West na makakaharap nila sa unang round ng playoffs. Ang Oklahoma City Thunder ay malayo na ang agwat sa ibang koponan sa Western Conference na hawak ang unang pwesto sa West ngayon at may 12 at kalahating laro ang lead sa pangalawang pwesto na Rockets. Dahil dito, nakamit na ng Oklahoma City ang kanilang pwesto sa playoffs, nasungkit ang Northwest Division at nakuha ang top seed sa Western Conference sa ikalawang sunod na season. Ang tanging natitira na lang na bantayan ay kung paano mabubuo ang natitirang bahagi ng bracket sa West, partikular na ang play-in tournament na magpapasya kung sino ang magiging pang-8 spot at makakaharap ng Thunder sa unang round. Nitong Sabado, nakatanggap ng masamang balita ang Golden State Warriors tungkol sa injury ni Steph Curry na hindi makakalaro dahil sa pelvic area contusion. Sa kabutihang palad, walang natamong structural damage si Curry, ngunit mawawala siya ng hindi bababa sa simula ng paparating na 6 na larong road trip ng Warriors. Dahil dito, iniisip nila na maaaring bumagsak ang Warriors sa play-in tournament, lalo na't kasalukuyan silang may lead lamang na 1.5 laro sa pang-7 spot na LA Clippers at pang-8 spot na Minnesota Timberwolves na may pagkakataong umangat sa top 6 at itulak ang Warriors pababa sa play-in tournament. Sa play-in tournament, maghaharap ang pang-7 at pang-8 spot sa unang round kung saan ang mananalo ay magiging pang-7 spot at makakaharap ang pangalawang spot sa unang round ng playoffs. Samantala, ang matatalo ay maglalaro laban sa mananalo sa pagitan ng pang-9 at pang-10 spot para sa karapatan na makuha ang pang-8 spot sa West. Ang injury na ito, depende sa kung ilang laro ang hindi malalaruan ni Curry, ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa Oklahoma City Thunder pagdating sa kanilang unang round na matchup. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan?